And then ngayon, ang akin naman pong ituturo ay ang topic na Who is Jesus? What did Jesus do? And why did Jesus come? Are we excited? Hindi mo kasi magagawang i-worship ng totoo si Christ kung hindi mo siya kilala. Hindi mo magagawang genuine ang worship kung wala kang alam tungkol sa Panginoon o hindi malinaw sa'yo. Dahil ang team po na pinag-uusapan na ibinaba ngayong December is all about worship. Paano tayo matutulungan ng salita ng Diyos para tayo magkaroon ng genuine worship, not only in the sanctuary, but also in our quiet time with God, alone with God. Kaya tinuruan ko po kayo na worshiping God beyond words. And it is through actions. Wise men actions in Christmas season. Ito po ay itinuro mula sa Bible, tinuro ko nung Pasko, tinuro ko before Christmas. Ngayon naman po, bakit natin kailangang i-worship? May dahilan. At sasagutin ito ng who is Jesus? Why did Jesus come? And why and what did Jesus do? Yan. Are we ready? Ang intention po ng Panginoon ay sa ating lahat ay pag tayo nagwo-worship, hindi lang po sa sanctuary, pero kung sa sanctuary, we need to give our best. Kasi ginagay tayo ng musician, ng mga singers, worshipers, pero hindi lang po dito. Kahit ikaw ay nasa banyo, naliligo, worship God. Sa iyong gagawin, sa iyong quiet time with God, worship Him. Ginagawa ko po dyan ay medley. Kasi marami pong awit na nandito sa puso ko. Kaya kanina, sa altar call, naging medley. Kaya mamaya, lovein ng Lord, medley rin. Amen? Para mangyari yon ay tuturo ko sa inyo who is Jesus. Mahaba po yon pero pinaikli ko na lang. What did Jesus do? And why did Jesus come? Bakit siya bumaba sa langit at bumaba sa lupa? Handa na po ba tayo? Ito po ay malaking tulong para i-worship natin ang Lord sa panahon, sa lahat ng panahon. Ikaw ay masagana o ikaw ay may inihintay pagpapapala, worship God. Ikaw ay nasa sitwasyong maganda o maganda na ang iyong sitwasyon, worship God. May dumating na pagpapala at may hinihintay kang pagpapala, worship God. At itong title na ito, itong mensaheng ito ay makakatulong. At i-apply naman natin after this message. Kaya kanina pinag-apply ako, wala kami pinag-usapan ng worship team. Sila naman ay naka-abide. Nakuha nila yung medley. Basta ako'y nagsasabi ng susunod na aawitin, natutugtog ng musician. So, I pray na ang puso mo ay hindi ang laman ay galit. I am praying na ang puso mo sa pagharap ng year 2026, ang laman ng puso mo ay pag-ibig. At wala kang kagalit. Ang laman ng puso mo ay pagpapasalamat at pagpupuri. At tulungan tayo sa magitan ng mensahe. Let's begin with the question, who is Jesus? Tinuro ko po pahapyaw nung nagdaang before Christmas mula sa ating binasa, the Magi. For the Magi, who is Jesus? For the wise men, tinuro ko ito, or Magi from the east, to follow the stars to find newborn Jesus. Para sa kanila, ito po ay nasa Matthew chapter 2, verse 2. For them, Jesus is King and ruler of the Jews. Lahat po ng sasabihin ko sa inyo, kung sino si Jesus, yan po ay nakalagay sa Bible.
Inilagay ko ang verse, ang book, kayo na po ang magbabasa. Pero inilagay ko ang title, kung ano ang kinuha ko doon sa babasahin ng bawat isa. Una, sino si Jesus para sa mga pantas? Tinuro ko na po ito sa inyo, ni-review ko lang. Who is Jesus for the Magi? Ang pantas ay hindi tatlong hari. Ang pantas ay hindi po tatatlo. Sila'y mga pantas, marami. Sinabi lang tatlong hari ng mga naunang tao, ng mga ninuno, kasi tatlo ang handog. Ang ginto, the gold, the myrrh, and the frankincense. Pero lilinawin natin, i-educate natin ang mga maiiwan nating mga kabataan na ito po ay mga pantas. The wise men. Ano ang una nating nakita na kanilang pagsamba kay Jesus? O para sa kanila, sino si Jesus? Para sa kanila, sa mga wise men, si Jesus, the King and ruler of the Jews. Yun ang alam nila. Matthew chapter 2 verse 2. Sa Book of Isaiah naman, who is Jesus? Basahin natin, Book of Isaiah 9, chapter 9 verse 6. Who is Jesus? For to us a child is born. To us a son is given. And his name shall be called Wonderful. Isigaw natin. Ano ang pangalan ni Jesus? Other name of Jesus? Who is Jesus in Isaiah 9:6? Is the wonderful. Sabay-sabay po tayo. Is Jesus in Isaiah 9:6? Is the wonderful counselor. He is the mighty God. Taas natin ang ating kamay towards heaven. Who is Jesus in Isaiah 9:6? Jesus is the 1, 2, 3, go. Sabay-sabay tayo. Maging nasa online. Jesus is the wonderful counselor. Jesus is the mighty God. Jesus is the everlasting Father. And Jesus is the Prince of Peace. Palakpakan natin si Lord. Yun po'y sa Book of Isaiah 9:6. Pero marami pong books. At marami rin pong verses. At ito po'y aking ibibigay sa inyo. Some other books, who is Jesus? Bakit ko kailangang sabihin sa inyo? Para pag tinanong kayo, who is Jesus for you? Anong sasagot mo? May maisasagot ka from Isaiah 9:6. May maisasagot ka mula sa mga wise men, the Magi. Para sa kanila, Jesus is the King and Jesus is the ruler of the Jews. Para sa Isaiah 9:6, Jesus is the wonderful counselor, Almighty God, everlasting Father. Jesus is the Prince of Peace. Pero hindi lang doon. Who is Jesus in some other books? In John chapter 1 verse 1, verse 14, and Colossians 2:9, Jesus is the Son of God, fully God and fully man. The Word made flesh. Nagkatawang tao. The Word became flesh. Sino si Jesus? Is the Word, the living Word. Ano po ang Holy Scripture? Written Word. And who is Jesus? The living Word. The Holy Scripture, it is, ngayon, may nakinig sa inyo. The written Word. And who is Jesus? The living Word. And from John chapter 1 verse 1, and in Colossians, who is Jesus? He is the Son of God. Basahin nyo na lang po. Nilagay ko po dyan. Marami pong pagpapatunay who is Jesus. Kumuha lang po ako ng ilan para matapos natin the who and what and why about Jesus. So again,
Who is Jesus for the Magi? He is the King and ruler of the Jews. Who is Jesus in Isaiah 9:6? Wonderful Counselor, Mighty God, Almighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Who is Jesus in the book of John chapter 1 verse 1 and 14 and Colossians 2:9? He is the Son of God. And who is Jesus in Isaiah 9:6? Bukod doon sa ating binanggit, Jesus is the Messiah. Jesus is the Christ, the promised one from the Old Testament. Siyang ipinahayag na darating na Messiah, tagapagligtas, the Christ, the Savior. And who is Jesus in John chapter 13 verse 13? He is the Lord and the teacher. He is God's representative and authority. Siyang representative ng Ama dahil walang nakakita sa Ama. Dahil pag nakita ang Ama, ay hindi po nangyari sa Biblia na nakita ang Ama. Kaya Jesus is the representative of God here on earth. Nung siya'y nasa lupa, He became our great example. At yung ginagawa niya noon ay binigay sa atin dahil nasa iyo, sa akin, si Holy Spirit. Kaya dinideklara natin ang Luke 4:18 and 19. Doon sa Luke 4:18 and 19, yun ang mga ginawa ni Jesus. He healed the sick, set the captives free. Because He is anointed one. At ikaw at ako ay pinananahanan ni Holy Spirit. Kaya yung ginawa ni Jesus praying for the sick ay magagawa mo rin. Ikaw o sa pag ako? Baka ang tumatakbo sa ating utak elitsyon. Andoks. Mamaya muna. Para pag ako'y nagtanong, kahit iisa sa inyo, may makakasagot. Okay ba yon? Pero wag naman iisa. Naghihintay ako ng sagot para wala agad makasagot. Sabi ko, baka natakbo sa utak ano kaya mamaya ang tatanggapin kong regalo? Dito muna tayo. Maging ano muna tayo, Mary. Wag muna maging Martha. Okay. So, in John chapter 13 verse 13, Jesus is the Lord and He is a teacher. Siya ay nagturo sa sinagoga. Siya ay naging teacher. Tinuruan niya ang 12 disciples and then naging 72 and naging 144. At mula sa 12 disciples na mula kay Judas na nagudas, napaltan ng Matyas, ay dumating po sa atin ang kaligtasan o dumating sa atin ang mensahe. Why? Great teacher, Jesus Christ. Palapakan natin si great teacher. Nagturo siya hanggang nakarating po sa atin. So, Jesus is not only the Son of God, Lord and teacher. He is not only the wonderful Counselor, everlasting Father. Jesus is also Savior and Redeemer. Acts chapter 4, 12 and 5:31. The only source of salvation and forgiveness. Kapatid, kailangan alam natin ito na walang ibang tagapagligtas. Savior, who is Jesus, Savior, tagapagligtas. Savior, the only source of salvation and forgiveness. Mula sa likod hanggang unahan, inahamon ko ang bawat isa. Ilan po ang ating nasyaran na si Kristo lang ang Savior nitong year 2025. Sa dami ng tinanggap nating pagpapala at sa dami ng katuruan na ating tinanggap, ilan naman ang ating nasyaran tungkol kay Christ, that He is really the Savior. Kung malinaw po sa atin na si Christ is the only Savior and the only Redeemer, hindi tayo papayag na wala tayong nadadala sa Panginoon
na ilalapit at nasishiran. Hello? Pag sinabing Jesus Christ is the Redeemer, tayo'y tinubos. Ibig sabihin, bakit tayo tinubos? Nangangahulugang tayo ay nakasangla. Kaya siya naging Redeemer. Si Jesus ay Savior dahil lahat ay kailangang iligtas. Nakikinig po tayo? At walang pwedeng magligtas at walang pwedeng tumubos maliban sa totoong Diyos. Redeemer, ikaw at ako, before na ikaw ay maging totoong born again, ikaw ay nakasangla at ngayon marami pa ring nakasangla ang kaluluwa. Na kailangang matubos kay Satanas. Bakit sila'y hawak ng dyablo? Bakit? Dahil ng kanilang minanang kasalanan kay Eva at kay Adan. Si Eva at si Adan ay nagkasala. Sumuway sa utos ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pag kinain mo yan, mamamatay kayo. Hindi sila namatay physically. Napawalay sila sa Panginoon, kaya lahat ng ipinapanganak hiwalay sa Diyos, na kailangang ma-reconnect. Kaya pag ang bata'y inihandog sa Panginoon ng ina, ng magulang, kinukonek po natin kay Christ kasi hindi nila kayang ihandog ang buhay nila. Para sila ay redeemed by the blood of Jesus. Why? Ang mga bata mula ipinanganak ay may taglay na kasalanan. Are you listening? Ikaw at ako, dating nasa dilim, dinala ni Lord sa liwanag. Ikaw at ako, dating hawak ng dyablo, iniligtas ni Kristo bilang Redeemer. Who is Jesus? Redeemer. Tayo'y nasa redemption center, nakasangla. At kapag ka nakasangla ang iyong alahas, ano ang halaga ng ipangtutubos mo sa alahas? Kung ano ang halaga ng alahas? Tama ga ho? Hindi mo matutubos ang iyong isinangla kung kulang ang iyong ibabayad. Tama po ba? Kung anong halaga ng isinangla ng tao ay 100,000 at ang ipinantutubos ay 90,000, mabawi kaya? Hindi. Kapatid, mga nasa online, kayo man ay makikinig sa YouTube, Redeemer ang ating Panginoong Jesus. Bakit Redeemer? Ang mga tao ay nasa redemption center. Ikaw at ako na pinananahanan ni Holy Spirit. Dahil ikaw ay totoong born again. Natubos ka na. Sabi ko po, ikaw at ako na pinananahanan ni Holy Spirit, na totoong tumanggap, may genuine faith, genuine love, genuine, natubos ka na. Masaya po ba tayo? Bakit tayo natubos? Yung halaga natin ang ipinangtubos sa ikatumbas ng halaga natin. Ano ang halaga ng tao sa Panginoon? Buhay ng Panginoong Jesus. Kung walang buhay na inialay, walang dugong maitutubos. Ang itinubos sa'yo nung tayo'y nakasangla, ang ipinangtubos ay banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, the Lamb of God, Jesus Christ. He's the Redeemer. Bakit tayo tinubos? Ayaw niyang
ikaw at ako at lahat ng tao ayaw niyang mapapunta sa impyerno. Salamat sa iyong naging desisyon na ikaw ay magpatubos. Taas ang kamay ng sabi mo, nagpatubos ka, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay born again, ikaw ay may genuine faith, genuine relationship. Pumalakpak sa Panginoon. Nasa iyo si Holy Spirit. Gaano tayo kahalaga? Kung tatanungin ko kayo, ang halaga ba natin ay 1,000,000? Pag sinabi mong ang halaga natin ay 1,000,000, yun lang ba ang halaga ng buhay ng Panginoong Yesus na iniwan ng langit at bumaba sa lupa? Kapatid, tayo ay nasa sanglaan, pero tinubos ng buhay ng dugong banal ni Kristo. Gaano tayo kahalaga? Sabi mo sa iyong katabi, gaano tayo kahalaga? Anong sagot? Pasagutin mo. Kung nakikinig sa aking tinuturo, gaano kahalaga? Ang halaga yung ipinangtubos. Hindi tayo makakaalis sa tindahan ng kasalanan o doon kung saan nakasangla kung hindi kasing halaga ng ipangtutubos. Ang ipinangtubos sa iyo ay buhay na inialay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ganyan tayo kahalaga sa Kanya. Sasabihin ba natin ang halaga natin ay 1,000,000? Dito na po kayo tumingin. Dito na po kayo tumingin. Kaganda po ng aking mensaheng binibigay. Ang halaga po ba natin ay isasabihin ay 1,000,000? May karapatan po ba tayong bawiin ang buhay natin samantalang tayong tinubos? Dahil lang sa mga sitwasyong hindi maganda, pangungunahan mo ng Diyos na bawiin mo ang buhay mo? Paalalahanan natin ang mga may problema. Huwag kikitilin ang buhay. Bakit? Dito habang buhay, makakahingi ka ng tulong. Pero pag namatay at wala ka sa kapahingahan ng Panginoon, may mahingang ka ba ng tulong? Nasa dilim. Naunawaan niyo ba mga kabataan? Lahat tayo. We cancel and destroy untimely and premature and suicidal spirit in Jesus' name. Hindi kasi na-educate ang marami. Akala tapos na ang hirap. No! Pag kinitil mo ang buhay mo, doon ka mahihirapan kasi kayo nasa dilim. Gets po natin? At alalahanin natin, Jesus is our Redeemer. Jesus is our Savior. Nagsakripisyo siya, inialay niya ang buhay niya para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit. Huwag mo yang kalilimutan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ikaw na nasa online. Huwag mong kalilimutan, higit pa sa million of millions ang halaga mo. Dahil buhay mismo ng Diyos na buhay ang inialay niya, dugong banal, nagsakripisyo siya para ikaw ay magkaroon, ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin, Jesus the Son of God, Jesus the Wonderful Counselor, Jesus our Redeemer and Savior. Say, thank you, Jesus. Who is Jesus? At least may masasabi kayo ngayon. Dahil naririnig niyo mula sa Bible kung sino si Jesus, ito po'y ilan lang. Another, Jesus is the mediator, the one bridge between God and humanity, 1 Timothy 2:5. Siya lang talaga ang mediator na mamagitan. Walang pwedeng tagapamagitan sa Ama at sa tao maliban kay Jesus. Siya yung namamagitan, standing between the gap. Ikaw at ako'y ipinaglalaban niya. Kapag ikaw ay ina-accuse ng kaaway, the accuser of the brethren is no other than the devil.
in the book of Revelation. And the devil is using the mouth of people. Kailangan ma-educate tayo dyan. Hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin, the devil itself. The accuser of the brethren, anong sinasabi? Ikaw na may ganito, ikaw ay ganito, naku, hindi ka na mapapatawad, ikaw ay ganito, wala ka ng pag-asa. The accuser of the brethren is the devil. Huwag kang papayag. We are already redeemed. We are already justified. We are a sign of God. We belong to the Lord. We have eternal God, eternal life in heaven, at tayo ay acquitted na. May bagong buhay na tayo. Pag ikaw ay nagkasala at ikaw ay bubulungan, wag namang mangyaring bulungan ka at may sinasabing, ikaw ay kahihiya, wag kang papayag. Sabihin mo, yes, nagkamali ako, pero nagsisisi ako at nagpapabago ako. Wag mong tatanggapin ang sinasabing, ikaw ay nakakahiya. Wag mong tatanggapin yan. Nakaka-disappoint yan. Nakaka-discourage. Sanggaling ang disappointment, sanggaling ang discouragement sa kaaway para ang tao ay manghina. Sanggaling ang salita na nagpapalakas sa Diyos na buhay. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas ay matutulad sa lakas ng pakpak ng agila. Lalakad ng lalakad, tatakbo ng tataboy. Hindi manghihina dahil nagtitiwala sa Panginoon. Magtiwala ka kapag ikaw ay nagkamali na ikaw ay pinatawad. Sasabihin mo lang, Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasinungaling ako, pero ayoko nang maulit. I fail you, Lord. Sabihin mo, I fail you, Lord, pero Lord, ayoko nang maulit. You are a child of God, people of God. Huwag mong tatanggapin ang accusation ng kaaway, ang condemnation. And I pray and decree and declare, walang mga anak ng Diyos na nangungundi na. Sabi ko, walang anak ng Diyos na nangungundi na. We are God's representative here on earth. Why tayo ay naging representative? Sabi ng Biblia, we are ambassador. Paano nangyari yon? Christ, after na mabuhay na maguli, pumunta sa langit, pero bago siya umalis, iniwan si Holy Spirit. At si Holy Spirit ay sumasayo at sumasa akin nung tayo'y tumanggap bilang Panginoon, personal Lord and Savior kay Christ. Siya'y nasayo at ikaw ay naging anak ng Diyos. Tayo'y representative. Nagagawa natin ang ginawa ni Christ at sabi ng John 14:12, more than. Bakit more than? Noon si Christ pag nasa Jerusalem o nasa sa Samaria, wala siya sa Judea. Solo lang siya. Gets? Pero ngayon, kung si Micael ay nasa school, nagsishare, ako ay nasa funeral service, nagsishare, aba, ay maraming tatanggap sa Panginoon. Diba? Sabi ng John 14:12, you can do more than this. Maraming lalaya, maraming gumagaling, maraming tumatanggap. Kung saan tayo dinispatch, kung saan tayo ipinadalang assignment na ikaw ay nagsishare, maraming tumatanggap. At legions of angels ay nagbubunyin, nagpapasalamat, nagpupuri dahil sa isang kaluluwang lumapit sa Panginoon. Greater things. Because of the Holy Spirit. He is the mediator, the one bridge between God and humanity. Kapatid, kumilos tayo. Huwag nating hahayaan at huwag tayong papayag sa kinikilala ng iba na Diyos. At huwag nating pahintulutan yung sinasabi nila, isa naman ang pupuntahan natin. Baka ikaw'y maka-agree. Paano kung sila'y pa-impyerno at ikaw'y mag-agree? Di ba ganun ang sinasabi ng iba? Ala, sister, iisa naman ang pupuntahan natin. Iba-iba lang ang daan. Ala, pag ikaw ay umayon, oo nga. Siya, paano kung pa-impyerna? Abay, huwag kang papayag. Sabihin mo, only Jesus is the mediator. Siya ang
tagapamagitan at siya ang only way. At sasabihin may iba-iba lang ang daan. No! Only Jesus and only through Jesus, because only Jesus is the truth, the way, and the life. Is the only mediator, walang mamamagitan pag tayo nagkasala. Sino lang ang mamamagitan? Si Christ. Eh bakit si Christ ang mediator na mamagitan pag tayo nagkasala? Tayo kinukundina ng kaaway. Ay nako, ito ang ibibigay ko rito, babagsakan ko ito ng salot, sasabihin ni Lord, hindi, anak ko yan. Bayad na ang kasalanan yan. Bitawan mo siya. Akin siya, sabi ni Lord. Nakatala ang pangalan niya sa aklat ng buhay sa langit. Pinili ko siya. Taas ang kamay ng mga pinili. Woohoo! Parang iba yata ngayon second service. Pag kayo makikinig sa first, makinig kayo sa live. Makinig din kayo sa live. Kasi ang Holy Spirit talagang moving around. Hallelujah. Siya yung tayo acquitted na. Alam niyo ba yon? The past, present, and future sins is minsan lang binayaran ni Kristo ang kasalanan. Bayad na. Hindi na uli niya kailangang bumaba sa lupa para magbayad. Noon, 2,000 taon ang nakaraan. Si Kristo mula sa langit ay bumaba sa lupa, ipinanganak ng isang birhen. Hallelujah! At siya'y nabuhay bilang magandang halimbawa sa atin. At siya'y nagminister at siya'y namatay at nagbayad ng kasalanan, muling nabuhay at siya'y muling babalik. The only mediator, walang iba, ang mamamagitan pag tayo nagkasala. Gets po natin? Pag ikaw ay nagkasala dahil tayo ay makinig, ang mga tunay na Kristiyano, born again, na may pinanahanan ni Holy Spirit, hindi nananadyang magkasala. Kahina. Sabi ko po, ang mga tunay na born again, pinananahanan ni Kristo, may genuine faith, genuine love, genuine relationship kay Lord. Hindi sinasadyang gumawa ng mali. Totoo yun. Huwag mong sasadyain. Alam niya ni Lord. Nasa iyo si Holy Spirit eh. Pabago ng pabago. Ang buhay ko kay Kristo. Hindi ko yung kinanta kanina. Huwag na muna at baka tayo magtagal. Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman ng buhay ko. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo. Ganito, paangat ng paangat, pasaya ng pasaya, palakas ng palakas ang buhay ko. Ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo. Ganito. Palakpakan natin si Lord. Nasaan ang masasayang mga Kristiyanong binabago ni Lord? Palapit ng palapit kay Lord tayo ha. Pabago ng pabago. Si Holy Spirit ay nasa iyo at nasa akin, kaya tayo'y nababago. Amen. Who is Jesus, the mediator? Kapag ikay nagkasala, hindi ka magkaintindihan, hindi ka makatulog, peace be with you. I should say, peace be with you. Why? Nagkasala ka, aminin mo. Humingi ka ng tawad sa pinagkasalahan mo. And then itakwil mo yung kasalanan mo. And you have peace. Huwag mo nalang ulitin. Eh paano pag naulit? Magpabago ka sa Lord. Eh paano nga pag naulit? Peace be with you. You are forgiven. The Lord will continue to change our heart from glory to glory. Amen? Binabago tayo, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Okay, dito na tayo. Who is Jesus? Only Jesus
says, I am. Walang ibang may pahintulot o pinahintulutang magsalita ng I am. Only Jesus. He is the I am. The great I am. I am, sino siya? The bread of life. Walang ibang magkiklaim na siya ang bread of tinapay ng buhay. Ikaw ba ang namatay sa cross? Only Jesus died on the cross. Kaya tayo may communion. Jesus, who is Jesus? He is the I am statement. Anong sinabi niya? I am the bread of life. Sa akin ay may buhay. Sino rito, nung ikaw ay hindi pa born again, ay talagang ang buhay may pag tinanong, kumusta ka? Eto, buhay pa. Pero ngayon, pag tinanong ka, kumusta ka? Ay naku, better than good. Why? Jesus ang may sabi, I am the bread of life. Pinapasok mo si Jesus, kaya ikaw ay may bagong buhay. Buhay na buhay ang iyong pagpupuri. Buhay na buhay ang iyong pananampalataya. Buhay na buhay ang iyong pagmamahal. Because the bread of life ay nasa iyo. Jesus, the bread of life. Jesus, the light of the world. May taglay kang liwanag. Walang nag-amen? E nasa iyo si Jesus, the light of the world. Light of the world, you came down. The darkness, open my eyes. Let me see. Pamaya na. He is the light of the world. Siya yung liwanag. At yung liwanag who is Jesus na nasumpungan natin, kaya tayo wala na sa dilim. At may taglay na tayong liwanag ni Kristo dahil ang Espiritu ni Kristo, the light of the world, ay nasa iyo. Hello? May taglay kang liwanag. Sabi mo, ikaw ay ilaw at asin ng sanlibutan. Ang asin na nagpapalasa, malasa ka sa pulungan. Hindi yung nakunahan dyan na naman, ayaw ko yung katabi, ayaw ko yung kausap. Hindi ka asin. Pag inayawang ka, ang asin ang nagpapalasa. Uy, layo kayo diyan, ako napaka-chismosa niyan. Hindi ka asin. Hindi ka liwanag pag ganyan. Pinupuntahan ang liwanag at gusto ng tao ang liwanag. Ikaw ba'y kinagugustuhan? Nasa iyo ang liwanag. Pero pag ikaw ay nakita, naku, ano na naman kayong dalang mensahe nito ng... Ikaw at ako ay liwanag, may taglay na liwanag. At ikaw ay asin. Ang asin ay nagpipreserve. Ang asin ay pampalasa. Yung isang babackslide na ay napipreserve because ikaw ay kasama, ikaw ay kaibigan. Nandiyan ba tayo? Napipreserve ang relationship ng mag-asawa pag ikaw ang nakakausap. May kausap pa ka. Napipreserve ang relasyon ng tao sa Panginoon pag ikaw ang nakaharap. Hindi yung ang tendency nung tayo lumayo. Nung talaga namang, kayo na lang po ang aking nakakausap dito, matino. Ang mga nakakausap ko po rito. Hindi. Lahat tayo asin. Napipreserve ang relationship ng iba sa Panginoon. Dahil tayo asin. Palakpak ang mga asin. Ang mga may taglay na liwanag. Nilalapitan po ang liwanag. Sino rito ang gusto sa dilim? Hindi na po nabalik sa dilim. Kita niyo po, kapag po, alam niyo, namamatay ang langaw sa dilim. Hello? Maging aral yan sa atin. Pag ikaw ay pumunta sa dilim, mamamatay ang iyong relasyon sa Lord. Delikado. Saan kumukuha ng lakas ang langaw? Pansin ko ho yan. Nailala ko ng langaw eh. Why? Kapag po may niluluto at may pumasok sa pinto, sa may screen, abay, sunod agad ang langaw. Sabi ko,
paano ko ito mapapalabas? Ayaw ko pong paluin. Kasi kakapit sa doon sa ipinalo mo, ay madumi po ang langaw. Sekreto! Kung sa ipis ang inilalagay ko ay dishwashing liquid at choke, sa langaw, patayin mo ang mga ilaw. Hahanap ang langaw ng liwanag. Buksan mo ang pinto mo na may liwanag, lalabas ang langaw dahil doon kumakapit sa liwanag ang langaw. Saan nakuha ng lakas ang langaw? Sa liwanag. Saan tayo nakuha ng liwanag, ng lakas? Sa Panginoong Jesus. He is the bread of life. He is the light of the world. Saan tayo nabibless? Because of Christ. Paano lalakas ang iyong kapa pag ikaw ay nakita dahil ikaw ay nagliliwanag? Amen? Hello? Lumalakas ba tayo? Kapag tayo namumuhay sa liwanag. Unti-unting namamatay, nangihina, I don't want to use negative. Nangihina ang tao kapag step-step lumalayo sa liwanag, parang langaw. Sabihin mo, daigin mo langaw. Hindi, gayanin mo. Bakit naghahanap sila ng liwanag? Lumalakas sila ron. O alam niya ba yan? Hindi. Ngayon lang nalaman. O. Ganun po ang ginagawa namin. Parang ang lakas nung sound ng, bangyaw. Kyak. Talagang papatay namin lahat ang ilaw. Patay ang ilaw, patay ang ilaw. Buksan kakapit na, hanapin mo yung kung saan kumapit na pintong may liwanag. Maniwala kayo sa akin, subukan nyo. Subukan para. Baka kayo nabili pa ng pampatay ng langaw. Di, patayin nyo lang ang ilaw. Lalabas yan. Paano yung amoy na andun pa? Sa amin po kasi, kaya nalabas, may screen kami. So, doon lang po yan na napasok at nalabas pag binuksan ng screen. Alam niyo yung screen, protection para hindi pupasukan ng maraming langaw at kung ano-anong insects. Meron po kami screen. Pero nakakapasok pa rin pag binuksan mismo yung screen. Gets nyo na? Napaka-simple naman, is Jesus, is the bread of life, is the light of the world. Sino rito ang taglay, ikaw ay asin at liwanag ng sanlibutan. Ang mga tao ay nilalapitan ng liwanag at blessed na blessed dahil may liwanag. Blessed ba ang katabi mo? Blessed ba ang kasama mo sa church? Blessed ba ang iyong mahal sa buhay sa iyong buhay? By congratulations, ikaw ay may taglay na liwanag at ikaw ay asin. Pumalakpak! And Jesus is the good shepherd. He is the good shepherd. Alam niya ang good shepherd. Basahin niyo ang Psalms 23 verse 1 to 6. Because He's a good shepherd, He's loving shepherd, powerful shepherd. He is the protecting shepherd. Beginning verse 1. Recite and declare. This we declare in your presence, Lord. Walang pagkukulangin, wala kayong pagkukulangin, ipoprovide yung lahat. And in the presence of our enemies, you anoint us with oil. Sabay-sabay tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Wala ho yan dyan. Your rod and your staff, they comfort me. Sumunod na lang kayo sa akin. You prepare a table. You restore my soul. You you restore my soul. You guide me in the path of righteousness for your name's sake. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me, will follow you all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever, for our God is our great shepherd. Saan po nakalagay that God, Jesus, is the great shepherd? Psalms 23.
Wala pong ibang magkiklaim ng Good Shepherd maliban kay Jesus. Resurrection, He is the resurrected King. Siya lang ang pwedeng mag-claim, I am the resurrected King. Siya lang ang pwedeng mag-claim, I am the way, the truth, of the life. Wala sa iyo ang katotohanan na kay Jesus. Wala sa sino mang taong nilikha ang katotohanan, only kay Jesus. Wala rin magagawa ang tao. Jesus is the only way. Ang mga tao ay nagsisinungaling, si Jesus hindi. He is the truth. Jesus ay naging ang salitang nagkatawang tao. The way, the truth, and the life. And He is the true vine. And the Father is the vine dresser. Kaya dapat ikaw stay connected with Jesus, the vine. Ang vine, siya ang puno, tayo ang mga sanga. Nasaan ang bunga? Himik naman kayo. Very good, Ronel. Nasa sanga. Nasaan ang bunga? Nasa sanga. Sino ang sanga na may bunga? Dapat. Meron po bang sangang walang bunga? Meron. Ano ang nakalagay sa Biblia kapag ang sangay walang bunga? Puputulin at isisiga. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ka mabunganga. Ikaw ay mabunga. Inside out. Amen? Pumalakpak ang mabunga. Sabi ni Lord, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. It will be granted. Ako po'y sinanay ni Holy Spirit na kahit bulong, sabi ko, Holy Spirit, ako'y bumubulong lang sa'yo, pero alam ko, granted ito. Dami ko pong patotoo sa ganyan. For the glory of God. Way po ng aming conversation ni Holy Spirit, especially when times is so hard, no one knows except the Lord. Wala akong ibang intercessor. Sa time na kayong mga tulog, walang iba kundi ang Lord. Okay, what did Jesus do? Tapos na tayo, who is Jesus? May natandaan ka ba who the Lord is? May natandaan ka? Patingin nga, 1, 2, 3, go! Who is Jesus? The Son of God. Who is Jesus? The Mediator. Who is Jesus? The Almighty God. Wonderful Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. Who is Jesus? So, ikaw naman. Marami akong ibinigay. Ngayon, next. Para tayo makaawit ng medley. What did Jesus do? Suffered. Jesus suffered for you and me. Jesus died for our sins. Jesus was resurrected. He gave Himself as a ransom. Si Jesus ay naging pambayad sa kasalanan natin. Pwede bang ipangbayad ang iyong pananalangin ng tao na paparuot paparito na nagkagaganito? Hindi. Alin lang ang pambayad na naging katanggap-tanggap sa Ama? Dugong banal. Sino lang ang may dugong banal? Si Jesus. Palakpakan na si Jesus Christ. What did Jesus do? Bore our sins on the cross. 1 Peter 2:24. Without the shedding of the blood of Jesus, there is no forgiveness of sins. Destroyed the power of the devil and death. Hebrew 2:14. Yan ang ginawa ni Jesus. Ginapi niya, dinestroy niya ang kamatayan. Kaya mamatay man tayo physically, iiwan ang tolda, nabubulok ang tolda, nasisira ang tolda, katawan natin ay tolda, ang katawan natin ay tent. Sabi ng Biblia, ito'y nasisira pag iniwan natin dahil ginapi na ng Panginoon ang kamatayan, hindi namamatay ang kaluluwa. Ang kamatayan, ang kaluluwa ay may pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan nung napawalay sa Diyos nung magkasala si Eva at si Adan. Ang pangalawang kamatayan ng mga taong walang relasyon ay second death sa impyerno. Pero ginapi ng Panginoong Yesus nung siya'y mapako sa krus.
Ikaw at ako ay hindi tatanggap ng pangalawang kamatayan. Ang tatanggapin natin, mga tunay na born again na pinananahanan ni Holy Spirit, ang tatanggapin natin ay buhay na walang hanggan sa piling ng Ama sa langit. Pumalakpak ang nagsasabing, yes! Destroyed the power of the devil. Ang sabi ni Satanas nung si Christ ay tuksohin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nakikita mo. Bakit siya bang may-ari? Nakuha niya nung magkasala si Eva at si Adan. Pero magandang balita, binawi ng Panginoon at ibinibigay sa kanyang mga anak, ikaw at ako. Ang nais ng Panginoon ay makitang ang buhay masagana. 3 John 2. Buhay na ganap at kasiya-siya. Ibinalik na sa iyo ang power and authority. Alam mo ba yon? Nasaan nga mga anak ng Diyos na tulog? Wala. Nasaan ang mga anak ng Diyos na masaya? Dahil ikaw ay acquitted na. Ikaw ay bayad na. Ikaw ay naging Abraham seed. And you and me have Abraham blessing. Woo! We have eternal life with God in heaven. Ikaw at ako ay kasama sa rapture of the church. Magsabi ng hallelujah ang kasama sa rapture of the church. Magsabi ng hallelujah ang mga handa sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah! Emmanuel, God is with us. What did Jesus do? And why did, andyan po, explain. Why did Jesus come? Bakit si Christ ay kailangan mamatay? Bakit si Christ ay kailangan mula sa langit siya totoong Diyos? Ay bumaba sa lupa to do God's will. Tayo tubusin. To do the plan, to accomplish the Father's plan, seeking and saving the lost. Tayo yun. Yan ang dahilan bakit si Christ mula sa langit na siya pinaglilingkuran ay naglingkod. Bumaba sa lupa bilang tao. Nagpasabit sa batas dito sa mundo. Na kailangan ikaw ay magpasubmit sa batas. Kailangan ang nagkasala ay magbayad. At ang ipinangbayad niya ay dugong banal. At kailangan in the form of human si Jesus. Kaya naman ang kanyang pagka-Diyos ay hinubad niya at naging totoong tao. Nararamdaman niya ang sakit nung siya'y hinahampas at nasasaktan siya kahit nung mamatay si Lazaro dahil siya'y totoong naging tao. Si Jesus ay totoong Diyos at totoong naging tao dahil ang tao ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Para ang tao ay tubusin sa kahirapan, tubusin sa kasalanan, tubusin sa anumang sumpa na dulot ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Tumaas ang kamay ng natubos na, buhay na ganap at kasaya-sayaan para sa bawat isa. Masayang buhay. 3 John 2, tayo magpa-prosper. Sasagana ang buhay, may malusog na katawan. Hallelujah! At sa masaganang buhay, malusog ang katawan at mag-grow tayo into maturity. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit bumaba si Kristo? To fulfill the prophecy. Fulfill Old Testament promises about the Messiah. May propesiya at iyan po'y ginampanan ni Jesus. Ang propesiya, marami tayo ritong propeta na nagpahayag ng mangyayari sa huling panahon. Paniwalaan natin. Prophet John, Prophet Daniel, Prophet Isaiah. Ang propeta Isaiah ay maraming prophecy about the Messiah at naganap. Bakit bumaba si Jesus? Why did Jesus come to save? To save people from sin and eternal condemnation. Yan ang dahilan. Save na ineng, nasa save na. To save. Iligtas. Taas ang kamay ng ligtas na. Pumalakpak sa Panginoon. Pero wag kang makontentong ikaw ay ligtas. Gampanan natin ang tungkulin natin bilang liwanag at asin at ambassador. Share Christ. Make Christ famous sa iyong kaklase, kaibigan. Sa iyong kabarkada, saan man.
Hayaan nating sumuport tayo sa vision ng ating Apostle Bishop Art. 1,634. Gusto niya, hanggang 70 years old niya, malagyan natin ang cities around the Philippines. 1,634. Sino ang susuporta? Sa kamay, pumalakpak sa Panginoon. Mag-share ka. I-share mo who Jesus is. That Jesus is the only Savior, the mediator. Bakit bumaba si Jesus sa lupa? To fulfill the prophecy, to do God's will, to save, to give life, to grant eternal life and abundant life, to give life, ineng. To give life. Walang buhay ang taong walang ang hiwalay sa Diyos. Kahit gaano man sila kayaman, makinig kayo. Ang sabi ng Panginoon, warning niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito sa lupa ay may nanananga, may magnanakaw. Mag-ipong kayo ng kayamanan sa langit, doon ay inyong madadatnan. To give life, maraming mayayaman, puno ng takot, may magandang higaan, mahal ang bili, marahil milyon ang higaan, hindi makatulog. Why? Wala sa kanila si Kristo. Walang tamang relasyon sa Panginoon. Pero ikaw at ako, hindi na kailangan ng pampatulog. Hindi na kailangan at hindi ka nagkaka-insomnia. Dahil ang awitan mo ang Panginoon, maya-maya tulog ka na. Hindi ka na makatapos sa pananalangin. Tulog na. Bakit? Ang tulog ay regalo rin ni Lord. Pero wag mong gagawin pag ikay nananalangin na ikaw ay makatulog. Si Lord lang ang pinagmumula ng buhay. Sino rito? Ikaw ba na may karamdaman, alam mong ikipagagalangin dahil walang ibang manggagamot ng buhay mo kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw ay masigla at malakas na bumabangon sa higaan at umaawit sa Panginoon at bumababa ang lakas sa iyong kalusugan. Amen! Ikaw man ay may pagkakautang, alam mo naman yung utang ay kaya mong bayaran dahil Diyos ay provider. Supplier. Ang ating Diyos ay hindi po kailanman mauubusan ng supply. Tuloy-tuloy ang supply sa mga magtatanim. Ang supply na ibinababa ng Panginoon ay overflowing. Ang kailangan mo lang damihan mo at lakhan mo ang sisidlan. Sabi ko po sa inihandog ko na business, sabi ko, nasaan ang sisidlan mo? Sapagkat doon sa Biblia ay tumigil ang langis, tumigil ang supply nang wala ng sisidlan. Patingin ang sisidlan mo. Sabi ko, pasasaganahin kayo ni Lord, kaya lang lakan mo sisidlan mo, ang liit ng iyong kaha. Lakihan. Sabi mo sa iyong katabi, lakihan mo ang iyong sisidlan. Saan tumigil ang langis? Kailan tumigil ang langis ang supply? Noong wala nang malagyan. Damihan mo ang worship. Naiintindihan nyo naman kahit mabilis. May nakakita po ba sa Ama? Only Jesus. Ang nakita ni Jesus, yun ang pinakikita nung siya nasa lupa. At ngayong si Jesus ay nasa langit, iniwan niya si Holy Spirit. Ang ginawang example ni Jesus ay example natin. Gagawin natin pagpapatuloy. Pumalakpak ang magpapatuloy ng gagawin na ginawa ni Jesus. Sabihin mo, ipagpapatuloy natin. Tunay, sabihin mo sa iyong katabi na nagsasalitang ipagpapatuloy, sabihin mo tunay. To reveal God, to show God's love and His Father's will. Pakita mo ang Diyos natin maibigin. Pakita mo. Diyos natin, mapagmahal, mapagpatawad. Siyang halimbawa natin si Jesus. Kung anong nakita ni Jesus sa Ama, yun ang ipinakita nyo nung siya'y nabubuhay sa lupa. Are you there? Bakit bumaba si Jesus? To bring light, to rescue people from darkness. Bring light, to shine as light so people wouldn't remain in darkness. And to offer the way, to be the only way to God the Father, offering access to eternal life. Kapatid, walang ibang access going to eternal life only through Jesus. Shout the name of Jesus, the only way, the truth, and the life. Shout the name of Jesus. The only way, the truth, and the life. And in the book of John
14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May I invite the worship team, please? And we will worship God in a melody song. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. 1 Timothy 2:5, for this is one God and there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kapatid, tinuruan tayo who is Jesus. Why did Jesus come? What did Jesus do? Ang dahilan na hindi lang para ikaw ay tumawa at makinig at masatisfy. Ang dahilan for you to have a heart of worship. Pinakilala ko sa inyo, kapatid, kung sino si Jesus. Why? The Lord deserves our genuine worship. Akto ng pagsamba, genuine worship ang ikaw ay magkaroon ng mahabaging puso. More than words. Tinuro ko po yung una sa inyo. Haharap ka sa year 2026. Baka meron kang kagalit. Please. Delikado ang galit, nagiging puot. Ayaw ng Lord na yan. Kung totoong nasa iyo si Holy Spirit, magpapatawad ka. Close your eyes as I speak. Mula sa ating narinig, who is Jesus for you? At dahil narinig mo kung sino si Jesus, anong ginawa niya, ganyang tayo kamahal ni Jesus. Gaano ba ang halaga mo? Mula sa iyong narinig, gaano ka kahalaga? Higit sa milyon, kapatid, ang halaga mo. Buhay ni Kristo ang ipinangtubos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pahalagahan mo ang ginawa ni Christ, kapatid. Huwag kang papayag na dahil sa ginawa ng iba, ay gagawa ka ng kasalanan. Kung sila'y nagkasala sa iyo, huwag mo nga hayaan na ikaw ay magkasala bunga ng kasalanan nila sa iyo. Paalala, pahalagahan natin ang ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus. Pahalagahan natin. Jesus, He alone our God. Sige, ask forgiveness. Huwag kang magmamalaki. Nagmamalaki ay ipinabagsak. Walang sino mang hindi nagkamali. God is giving us the chance to ask forgiveness sa iyong pagkukulang. Walang perfect. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkakamali. Close your eyes and ask forgiveness before giving the genuine worship, a medley song to our King. Oh God, nais po namin maging katanggap-tanggap sa iyo, mga awitin naming sunod-sunod na awitin. Kaya this time, cleanse our mind and our heart. Baguhin mo, change our heart. Hayaan mo, create in us a heart of worship beginning today. You deserve a genuine worship. A worship more than words. A worship more than singing. Dito kami nalilid ng worship team. Pero sa bahay, kahit walang worship team, ito ang gusto mo. Quiet time with you. Singing worship. At maging sa labas, sa loob at labas ng aming tahanan, ipakita namin a life with integrity. It is a worship more than words. Kami, ang buhay namin kaaya-aya sa iyo, na kung kami magkakamali, kami agad hihingi ng tawad sa iyo, nagpapabago. Kaya Lord, change our heart, cleanse our mind and heart. At hayaan mo sa pagtayo ng bawat isa, ito'y aksyon ng pagsusurrender ng buhay sa iyo. Tumayo ka kung sinusurrender mo ang buhay mo as a living sacrifice, holy and acceptable to you. This is the true worship, Lord. Hallelujah. And we will proclaim, you came from heaven to earth, O Lord Jesus.
You came from heaven to earth. Other name but the The name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all praise. no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Is worthy of glory. Is worthy of honor. Is worthy of power and all praise. Is worthy of honor. Worthy of honor. Receive, Lord. Worthy of power and all praise. Ito ang ganti namin sa iyo sa kabutihan mo, Lord. Ang sabihin namin, walang ibang pangalan na aming itataas at pararangalan maliban ang pangalan mo, Yesu Kristo. Luluhod ang lahat ng pangalan ng sakit sa pangalan mo, Jesus Christ. Luluhod ang kahirapan. Luluhod ang anumang gawa ng kaaway, anumang pangalan ng sumpa. Luhod sa pangalan ni Jesus. Bankruptcy, bow down at the feet of Jesus. Any kind of sickness, bow down at the feet of Jesus. Hallelujah. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been Forgiven, and if you've been if you've redeemed, been redeemed sing the song forever to the Lamb.
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Above all power.
want to say that we really love you forever and ever. Because naunawan namin kung sino kayo, who you are, why you come, oh God, the reason and what you had done, oh God. This time sabihin natin that we really love Him. Salamat for accepting our worship, O God, through words. At ito'y magmamanifest through our action. Loving the unlovable, having a shepherd heart. And this time we want to say that we really love you, Lord. For your mercy never fails me. Your goodness is running after, It's running after. Amen. In Jesus' name to everyone. Your goodness is running after. It's running after me. With my Life laid down, I I surrender. surrender now. I give you I everything. give you everything. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Favor upon favor, healing upon healing, miracle upon miracle, provision upon provision. In the name of Jesus. In the name of
Jesus, your goodness is running after every one of us, oh God. Hiling upon healing, miracle upon miracle. Because of who you are the Son of God. You are our healer, our Savior, the light of the world, everlasting Father, wonderful Counselor, the Prince of Peace, Almighty God, Redeemer, the bread of life, our vine, the way, the truth, and the life, our teacher, our master teacher, the multiplier and supplier, our great healer. Oh, thank you, Lord Jesus, our Lord and Savior. Receive highest praises, Lord, glory, honor, and thanksgiving to you alone, Almighty God, now and forever. Everybody say, Amen.